Muli sa gawain ng Panginoon at ito'y bahagi ng kanyang salita at bilang pagka-espiritu. So, tayo po ay manalangin bilang pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon. Diyos aming Ama, makapangyarihan sa lahat, tayo po ay dumudulog sa trono ng habag at sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, iniaalay po namin sa iyo ang katauhan ng bawat isa, naging ang iyong lingkod na kasangkapanin, sumakanya lamang tunay na pangunguna ng mga Espiritu. Tunay na kung wala kayo, ay wala po kami magagawa. Kayo hindi namin kailangan sa buhay namin, O Diyos. Purihin ka sa araw na ito. Lahat ng ito ay sa inyo pong kapos ng tirangalan. Hayaan niyo po sa kanyo po ay magkaroon ng daan at amin pong pahintulutan. Ito po ay manguna at masaturate ang buong kaluluwa, espiritu at buong katawan. Sa inyo po ang lahat ng kapos ng tirangalan. Sa pangalan niyo po ang Panginoon Kristo. Amen and amen. Okay, po ng Panginoon. Kailangan mo pa bumuksa. Okay, so yan. At kanina ay binasa natin yung Matthew chapter 3. At ano ba yung ating paksa na pag-aralan sa araw na to? Okay, so kung malapit na naman ang matapos ang taong ito at papasok na naman tayo sa panibagong taon. May mga manampataya na hindi masyadong nalalaman kung ano ba talaga yung nararapat sa pagiging Kristiyano sa buhay natin. Lalo tigil doon sa mga bago. At ang pagtuturong ito ay hindi lamang para dito sa audience na to at doon sa mga candidates. Anong ibig sabihin ng candidates? Yung mga nais pabautismo, nais na sila ay sumunod sa Panginoon sa larangan po ng paglilingkod. Meron pong mga tinatawag na requirements. At bigyan natin ng pagkakataon natin sarili para alamin ano ba yung tinatawag na sakramento. Ito ibihira ko lang din i-sinishare pero dahilan sa kailangan din ito ituro kahit tayo mga Kristiyana. Kasi minsan may nagtatanong sa atin, di natin maiwasan na siyempre bilang mga mananampalataya, may mga tao na nagkukurious sila. Ano ba ganito? Ano ba kailangan? Ano ba ganito? Ano requirements sa inyo? Ganito. So sa maraming mga organization, maraming mga relihiyon, may kanya-kanya silang mga requirements na hinihingi para ang isang tao ay magpamiyembro o sumapit, kumbaga, sa salitang tao sa kanilang organisasyon. Well, sa atin naman, bilang mga Christian, sundin natin ang biblical foundation and biblical pattern. Ano ba ang required sa mga mananampalataya na nais nilang sumunod ng lubusan sa Panginoon? So, ang aralan natin sa araw na ito ay ang tinatawag na Church Ordinance. Church Ordinance. Ano ba yung Church Ordinance? Parang, kumbaga, sa gobyerno, sa local government, meron tayong tinatawag na mga municipal ordinances. Ang mga ordinansang ito, mga palisiya, mga alituntunin na dapat sundin ng isang mamamayan. Bilang mga mamamayan o citizenship, ng ating bansa. Sa larangang espiritual, sa Iglesia ng Panginoon, meron din tayong tinatawag na ordinansa. Ano ba itong mga ordinansang ito? Sabi ng marami, sa ibang relihiyon, tinatawag nila itong sakramento. Ano ba ang sakramento? Sacraments. Ibig sabihin ito yung mga credo, mga bagay na pangsimbahan na may kinalaman sa espiritual na dapat ito ay sundin ng mga tao para sila ay mapabilang sa isang organisasyon. Sa atin naman, hindi natin ito tuturo para ang tao ay sumama sa organisasyon natin sa bandila ng Christ Coming. Hindi. Ang pagtuturo nito ay nararapat ipabatid sa lahat, Christian man o hindi, na ito ang tinatawag na ordinansa ng Iglesia. Ngayon, ang tanong, sino ba
ang nagtatag nito para masabi natin na ito ay ordinansa sa church na dapat sundin? Yan ang mga pangunahing tanong. Kasi may mga organisasyon o relihiyon na may kanya-kanya silang mga ordinance na sinusunod. Pero ito ay created and instituted by those humans. Well, itong ating pag-aralan ay tao din man siya, pero nagkatawang tao. Hindi siya talagang tao na likas sa tao, kundi nagkatawang tao para ang Diyos sa pangalawang persona ng pagka-Diyos ay nagkatawang tao upang kanyang ipabatid sa mga tao ang tungkol sa utos na to na dapat tukdin upang masunod natin ang batas ng katuwiran sa kaligtasan. Okay. Now, mababasa natin dito kanina sa Matthew chapter 3, sabi ni Juan, sabi niya, ako, sa verse 11, ay nagbabautismo sa tubig. At ang bautismo niya itong ginagawa ay para sa pagsisisi. Ibig sabihin, ang tao bago bautismuhan, dapat na mayroong patunay na siya nagsisisi. Without repentance, ay useless ang bautismo. Para linawin natin, sa maraming mga relihiyon o organisasyon, dapat ang isang tao ay binyagan. Iyan pa mga termino na binabanggit. Bago natin ituloy ang pag-aral, nais ko lang din na ipabatid na ang salitang bautismo ay malayo ang pagsasakatuparan o ang tawag ito, paano i-administer, paano isasakatuparan to. Malayo po yung practice ng tinatawag na binyag sa tinatawag na bautismo. Ano bang pagkakaiba ng dalawang ito? Well, ang binyag ay sa Tagalog na nagtutukoy sa isang sakramento ng tubig. Ito ay may kinalaman sa tinatawag na buhos o wisit. Sa akin pong pagkaalam, mayroon pa akong alam na 3 major klase ng tinatawag na binyag. At ang binyag na to ay talamak sa mga relihiyon na termino. At ito ay sinasakatuparan sa magitan ng bisik, sa magitan ng buhos at ng paglubog. Ang tanong, alin sa tatlo ang totoo? Lubog sa tubig, bisikan ng tubig, buhusan ng tubig. Alin ang totoo sa tatlong ito? Well, sa akin, biblical pattern, doon pa ako sa salitang bautismo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang bautismo? It's derived from the Greek word baptism. The word baptism, ang Grekong salitang baptism, ibig sabihin ay ilubog, immerse, submerged by water. Ibig sabihin, ilubog sa tubig, apawan ng tubig, as in talagang nakalubog. Tanong, meron ba tayong mga biblical pattern and example na ganito ang tinatawag na bautismo? Mapapansin natin dito sa Matthew chapter 3. Sabi rito, verse 13, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John. Si Jesus ay lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan para ano? Sabi rito, to be baptized of him. Para magbabautismo kay Juan. Tama ha? Kung ating isipin, ang Panginoon ay anak ng Diyos at sabi sa Kasulatan, walang kasalanan ng Panginoon para gawin ang bautismo. Bakit niya ito gagawin? Bakit lumapit sa kay Juan? Kumo si Juan Bautista bilang kanyang pinsan, ang ministry niya ay magbautismo ng mga tao sa tubig. Pero bago magpabautismo ng mga tao, dapat makita muna ang kanilang buhay na talagang sila ay tunay na nagsisisi. May mga requirements na binigay si Juan ayon sa record ni Luke chapter 3. Kung paano ang tao makatiyak na yung kanilang gagawing bautismo o pabautismo ay tumpak. Sabi ni Juan, dapat may bunga ang ginagawa niyong pagsisisi. Kasi kung wala, mga lahi kayo ng ulupong dahil ang hatol ng Diyos ay nakamba sa inyo. Kaya kailangan ipakita nyo na kayo ay totoo nagsisisi.
So, mayroon pong dapat na resulta yung kanilang pagsisisi. So, ang bautismo na gagawin sa tubig ay resulta lamang ng kanilang tunay na pagsisisi. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Pagtalikod mula sa kasalanan sa paggawa ng mga anomalya o kasalanan. Si Jesus, lumapit kay Juan, sabi rito, parang pabautismo. Verse 14. Ngunit siya ay sinasala ni Juan. Sabi, I have need to be baptized of thee, but comest thou to me? Sabi ni Juan, ako dapat ang bautismuhan mo. O ikaw ang pumunta sa akin para bautismo. Dapat ako ang bautismuhan mo. Ano ang sagot ng Panginoon Kristo? Verse 15. Jesus answering said unto him, Suffer to be now. Payagan mo ngayon, for this becometh us to fulfill all righteousness. Ano sa sabihin? Sabi ng Panginoon Sos, Juan, payagan mo na gawin natin ito ngayon. Bakit? Upang ating matupad ang batas ng katuwiran. Okay? Sabi rito, become it of us to fulfill all righteousness. Upang tupdin natin ang lahat ng katuwiran. Then, he suffered them. Kaya si Juan pumayag para sa bautismuhan. So, nangyari, nung mabautismuhan pa Jesus, sabi nito, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of water. Nang si Jesus ay mabautismuhan, umahon siya mula sa tubig. So yung sa ahon, hindi po siya nakaupo o hindi siya binuhusan. Would you imagine? Pag sinabing ahon, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, nanggaling siya sa malalim. Nanggaling siya sa baba, ahon eh. Sabi ito, umahon siya sa tubig. Brad, anong pagkasabi sa Tagalog? Verse 16. Nang nabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Umahon. So kung usatang umahon, ibig sabihin, lumusong siya. Kasi walang aahon kung walang lumusong. So pag lumusong, ibig sabihin, malalim. Okay. So, tanong, tumpak ba o mali ang ginawa ng Panginoong Jesus sa practice ng mga relihiyon? Diba? Hindi lahat. Pero may nagpa-practice ang buhos. So yung pouring, buhos, o sprinkling, wisik, wala po tayong biblical pattern and proof na ito po ay baka Biblia o scriptural basis, yung wisik at saka po yung buhos. Ngayon ang tanong, paano naging practice ng church o yung ibang mga reliyon ang buhos at ang wisik na bautismo o binyag? Hindi po bautismo kasi hindi ho pwedeng sabihin natin at ako ay magpapabautismo. Ang problema, hindi po pala lubog sa tubig. Hindi ka pala nilubog sa tubig. Ang nangyari sa'yo ay binuhusan ka at winisi ka ng tubig. So hindi ho bautismo yun. Binyag. Kaya kanina sabi ko, kahit Tagalog ito, ay malaki po ang pagkakaiba ng practice ng satang binyag at saka ng bautismo. Hindi ko lang kung naintindihan niya ako. Sapagkat ang binyag, pwede po ito yung buhos, pwede po ito yung wisik. Pero sa bautismo, hindi pwede. Pag sinabing bautismo, ilulubog ka sa tubig at para makaahon ka din sa tubig. So bakit ganon? Hindi ba pwede? Tubig din naman yung winisik, tubig din naman yun. Yung pouring, tubig din naman yun. Ba't hindi kailangan pa lumubog? Okay. Aralin natin yan. Bakit nga ba? So, ang pinaka-shortcut na sagot dito, ang ating Panginoong Kristo ang pattern. Kung ang Panginoon Jesus ang ating pong modelo, siya yung ating pattern, dapat sundin natin yung example niya. Siya mismo lumapit kay Juan, silang dalawa kapwa lumusong sa tubig. Meron bang saktang lumusong sila kapwa sa tubig? Meron. Sa aklat ng Lucas chapter 3 at saka sa aklat ng John chapter 1. Alright? Mayroon pang isa. Hindi lamang po ang Panginoon Kristo, ang ating mga apostol. Sa aklat po ng Gawa, chapter 8. Gawa, chapter 8, verse 35.
Ito naman ay may kinalaman kay Evangelist Philip. Sino ba si Evangelist Philip? Isa ito sa diakono na naging evangelista na napunta na Samaria upang doon mangaral ng salita ng Diyos. At pagkatapos na siya'y makapangaral sa siyudad ng Samaria, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang. Sa daan ay mayroong dumadaang karawahe, pero habang tumatakbo karawahe ito, mayroong daw yunoko na nagbabasa ng kasulatan ng Isayas. At narinig ito ni Philip. Sabi ni Philip, pwede makisakay? Okay, sige, sakay. Habang sila tumatakbo, binabasa nitong yunoko yung kasulatan sa Isayas tungkol sa Panginoong Kristo. Namamaybay sila ng ilog. Ngayon, pinaliwanag ngayon ni Felipe. Kung ano yung kanyang binabasa, sabi ni Felipe, iintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi nga walang paliwanag Ito yan, sabi naman ni Felipe. Pinaliwanag yan tungkol sa Panginoong Kristo. Nung maintindihan ng yunok, eto na. Verse 35. Then Philip opened his mouth and began to say scripture and preach unto him Jesus. And when they on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, there is water. What doth hinder me to be baptized? Eto, may tubig na dito ngayon Naintindihan na kasi yung eunuch ko yung kanyang binabasa Dahil naliwanag ni Philip. Sabi ng eunuch, eto, may tubig na ngayon. Eto, mayroong ilog. Ano bang kailangan? Ano bang hinitin natin? Eto, bautis mo muna ako. And 36. And as they went on their way, sabi ito, and 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest, and answered, said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Okay. So, ano nangyari? And verse 38, And he commanded the chariot to stand still. Inutusan ng yunoko na tumigil yung kanyang karawahe. And they went down. Ayan ang ginawa. And they went down both unto the water. Lumusong silang dalawa sa tubig, sa ilog. Both Philip and the eunuch, and they baptized him. And verse 39, And when they came out of water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw them no more, and he went on his way rejoicing. So anong punto rito? Yung manner, yung pattern, paano ina-administer ang bautismo. Siyempre, lulusong kayo kapras tubig at bautismuhan ito. Yung candidates, kung naintindihan niya ang tungkol sa kalikasan. Now, tanong, bakit nagkaroon ng practice na pouring at saka yung sprinkling? Paano nangyari yan? Ito ang practice. Sa panahon ng Roman Empire, na iglesia ay hindi tuwiran na lumutang ang katotohanan, ay nagmix ang gospel teaching at saka ang pagan practice teaching sa religion. Sabi ng isang nag-administer, opisyal sa church, kasi hihimatayin itong pasyente. Hindi na pwedeng siya lumusong sa tubig. So, kailangan niyang matanggap ang kaligtasan. Kaya buhusan na lang natin siya ng tubig. So, yun ang nangyari. Kaya nagsimula nung panahong yun, na pagka mayroong pasyenteng himamatayin at i-convert siya sa relihiyon ng Roman Empire, kinakailangan siya ay buhusan ng tubig bilang simbolo ng binyag para siya ay magkamit ng kaligtasan o pamiyembro sa organisasyon ng relihiyon. Kaya doon nagsimula ang pouring. Paano mag-sprinkling yung wisik? Sabi, mga sanggol, hindi naman pwedeng yan buhusan tubig. Baka yan pasukan ng tubig sa ilong at malunod. Kailangan wisikan, tubig din naman yan So, nangyari, yung mga sanggol, wisikan nila ng tubig para hindi na lang sila total, binyag naman yan, ang malaga na binyagan. Yan ang nangyari. So, yan ay kumalat at talamak na practice.
sa isang grupo ng reliyon na kilala sa buong mundo. Ngayon, ang tanong, yan ba ay approve sa Holy Scripture? Hindi. Iisa lang ang pattern. Ang Panginoon Kristo. Etong pinapractice ng mga disipulo, maging sina Pedro, si Juan, si Pablo, and so on, lang mga apostles sa ating Panginoon Kristo. Ang practice nila immersion by water. Yan ang kanilang practice when it comes to baptism. Bakit? Ang Panginoon Kristo sampul eh. Siya mismo yung modelo eh. Siya mismo yung nagpakita eh. So ang tanong, dapat bang gawin ng lahat ng Kristiyano ang bautismo? Yes! At bakit? Kasi inutos ng Panginoon. Ito sabi niya, Matthew chapter 28. Mismo siya ang nag-utos nito. At ang mga alagad, pinatupad din nila ang utos na to. Alright, chapter 28. Sabi rito, verse 19. Sabi ng Panginoon mismo, lahat ng kapangyarihan, si verse 18, ay ibinigay na sa akin, sa langit at sa kalupaan. Verse 19. Kaya, humayo kayo at ituro sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So, ang tanong, ito ba ay isang ordinansa? Paano masabi na ang iglesia ay nagtatag ng ordinansang ito? Ang tanong, sino ba ang naglagay at nagbigay ng ordinance na ito? Ang Panginoon Kristo. Ano ibig sabihin ng ordinance? Sacred things na ito ay dapat ipatupad sa iglesia. Bakit? Utos ng Panginoon eh. Umayo kayo sa buong salibutan, ituro niyo to ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So yan po yung formula. Yung iba naman nagbabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo, sapagkat yan lang din daw naman ang kailangan. Tanong, kung ating susuriing mabuti ang turo at ang practice, alin ang dapat sundin? Ang turo ng tao o ang turo mismo ng Panginoon Kristo? Total tao din ang Panginoon eh. Kaya lamang, nagkatawan tao. Kung ako ang tatanungin ninyo, bagamat si Pedro, ang kanyang salita, sa Acts chapter 2, verse 38-39, magbabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo para sa pagsisisi ng iyong kasalanan. Si Pedro nagsalita nun. Bakit sinabi ni Pedro na, pabautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu? Hindi gaya ng Panginoon Kristo na ang linaw. Ituro nyo sa kanila, ang mga bagay ito, ituro nyo sa lahat ng bansa. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ba't hindi ganun ang ginawa ni Pedro? Alright? Bakit? Kasi, ang kausap ni Pedro, ang audience niya ay purong mga Diyos. Purong mga Hudyo. Purong mga Israelita. Ayaw nang tanggapin ng Panginoon Kristo tagapagligtas. Kasi ang alam nila sa Panginoon Kristo ay taong pangkaraniwan, anak ni Joseph na karpintero. Kaya, ang babaw at ang baba ng tingin nila sa Panginoon Jesus. Si Pedro, kaya nabanggit nito, pabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus, di binibigay niya ang diin na walang ibang paraan sa kaligtasan, lalo sa bautismo, sa pagsisisi, kung hindi ang Panginoon Kristo lamang. Dapat ma-realize nila at ma-acknowledge nila na walang means of salvation unless sa pangalan ng Panginoon Kristo. So yan ang punto ni Pedro. Ang Panginoong Jesus naman, mismo, pundasyon yung kanyang tinuro. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yung mismo yung original. So kung ako ang tatanungin, susundin ko ang Panginoon. Ang utos niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Ano? Ano naman ngayon yung practice na gagawin? Paano i-administer? Immerse. Inubog sa tubig. Kaya nga sa salitang bautismo baptizo. Ibig sabihin, ilubog sa tubig at sa apawan ng tubig. So yan. Ngayon, ang formula, habang binabautismuhan, ano ang babanggitin? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya kung halimbawa, ako ay kinakasangkapan ng Lord
Dahil binigyan niya ako ng authority sa organisasyong ito ng church ng Christ Coming, sa bandi ng Christ Coming, para isakatuparan ang bautismo sa sinumang mga candidates. So anong sinasabi ko? Kapatid, babanggitin ko niyang pangalan. Ito ay ordinansa ng ating Panginoon na siya mismo ang nagtatag. Kaya ikaw ay binabautismuhan ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ganon. So, ang Panginoon ang nagtatag nito. So, dalawa lamang po ang requirements ng ordinansa ng church. Wala lang iba, hindi marami, hindi pito, hindi kung ano-ano. Dalawa lang. Ano yan? Water baptism at saka po Holy Communion. Bakit sa Holy Communion? Bakit nasabi natin ordinansa ito? Kung ating babasahin ang Matthew 26, maging ang 1 Corinthians chapter 11, mula 23 hanggang pababang mga talata, nabanggit ni Paul doon, nirelate niya o yung tungkol sa sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, gawin nyo ito bilang pagsalaala sa akin. Sa tuwing gagawin nyo ito, inutos niya sa kanyang alagad, gawin ninyo ito. As of ye do this as remembrance of me. Habang ginagawa nyo ito, pag-alaala nyo ito sa aking kamatayan. Okay? Sa pagtubos ng kasalanan ng mundo ito. Kaya sabi pa noon, gawin nyo ito bilang pagsaalala o pag-alaala sa akin. So kaya ito, naging tinatawag na church ordinance. Ngayon, ang tanong, ano naman ang relasyon nitong bautismong ito at dito sa tinatawag na communion? Maraming Kristiyano ang nakikinig at tumanda na sa loob ng church, hindi na intindihan ko ng bautismo. Akala na yung binyag, bautismo na. Hindi. Iba yung binyag, iba yung bautismo. Yung binyag, pwede wisik, pwede yung buhos. Yan ang practice sa Pilipino. Ewan ko sa ibang bansa. Ewan ko sa ibang lahi. Pero sa Tagalog, malaki ang kaibahan ng practice na binyag sa bautismo. Ang bautismo, lubos tubig, ang binyag, wisik, buhos. Hindi po siya makabibigyan. Now, may mga tanong. Bakit ba natin gawin ang bautismo? Bakit ang Panginoon ang pabautismo? Unang reason, sabi ng Panginoon, gawin natin ito. Siya ang unang pattern upang masunod natin at matupad ang buong katuwiran. So it is law of righteousness. Sumunod, ang reason, it is a command. Sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ng Ebanghilyong ito sa lahat ng tinapad. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. It's a command. Number 3, because it is church practice and obeying the commands of the Lord. Practice. Bakit? Ay doon nga, sa Acts chapter 2, si Pedro, unang-unang pagsilang ng unang iglesia, Apostolic Church. Ito na agad nabungad sa kanila. Yung pagkilos sa Banal na Espiritu at sila ay tinalong o pinuntahan ng napakaraming tao at nanood sila kasi nagkaroon ng iba't ibang wika, nagtaka yung mga dumalo sa piyesta ng Pentecoste, paano nangyayari dito sa mga Hudyong ito. Okay. So, sabi ni Pedro, kayong mga nakikinig ng mga taga-Galilea, mga tao, kayo ay magsisi at pabautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. It is a practice of New Testament Church. Now, sumunod ang tanong, kung hindi ito gagawin ng Kristiyano, ligtas ba siya? Yan ang mga tanong. Pag hindi gawin yung bautismo, may kaligtasan ba tao? Ano sa tingin niyo mga kapatid? Maraming Kristiyano hindi alam ito. Requirements ba sa kaligtasan ng bautismo? Yan ang mga tanong. Anong sagot ng Banal na Sulatan? Pagka ang usapin ay kaligtasan, siyempre, nauna ang pagtanggap sa Panginoon bago ang bautismo. Kasi ang bautismo ay isang
outward evidence and manifestation of what has been taken inside in our inner man. Kung ano yung ginawa ng Banal Espiritu sa ating puso na pagbabago, dapat patunayan mo na ikaw ay binago ng Diyos at ang patunayan niyan ay physical evidence. Yan po itatawag na bautismo dahil ikay nagsisisi. Ngayon, kung ang usapin ay kaligtasan, ang sample natin ay yung magnanakaw. 3 nakapako sa cross, sa gitna ang pansos, yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan, sa kaliwa, sa kanan. Sabi nung isa, tinuya ang Panginoon, ay tulungan nyo kami, anak ka ng Diyos. Bumaba ka rin sa cross, tulungan mo naman kami makababa, nang tayo maligtas dito. Sabi naman ng isa, hindi ka ba naingilabot sa sinasabi mong yan? Kung tao sa gitna natin, walang kasalanan to. Tayo ay mga pusakal ng mga makasalanan, nararapat lang tayo hatulan ng ganito. Tapos tumingin siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nalalahanin niyo po ako pag kayo ay makarating sa inyong kaharian. Ano ang sagot ng Panginoon Jesus? Ngayon din, kasamahin kita sa paraiso. Ngayon din. Hindi sinabi ng Panginoon na, ikaw ka tayo muna. Pabautismo ka muna. Bumaba ka muna sa cross. Muna. Wala naman. Kaya kung usapan ay kaligtasan, mahalaga ang Panginoong Sos na tanggapin mo sa puso mo. Ang bautismo kasi, ebidensya lang yan na ikaw ay naligtas na. Ngayon, kung ikaw naman ay nakaparot pa rito, nakailang taon ka na, naglilingkod sa Lord, tapos hindi ka pa na-baptize, ayan ang questionable. Kapatid, ang tanong, alam mo ba ang batas ng katuwiran? Natupad mo ba ang lahat ng katuwiran? Ang Panginoon, kung tuusin, Panginoon Jesus, hindi na kailangan sa bautismo. Bakit? Anak siya ng Diyos eh. Wala naman siyang kasalanan. Sabi lang ba ng sulatan, wala siyang kasalanan. Ay bakit siya nagpabautismo? Siya ang bautismo, di ba? Yan ay kailangan lang gawin ng mga taong nagsisi. Ano ba ang dapat ipagsisi ng Panginoon? Jesus, wala naman siya kasalanan. Wala nga. Pero, siya example, sabi niya kay Juan, gawin natin ito para matupad ang lahat ng katuwiran. So, ikaw kapatid, ay matagal ng Kristiyano. Meron ka pa man din mga obligasyon sa church na tinanggap. Inassign ka ng pastor para magkaroon ng mga tungkulin sa church. Ang problema malaki, hindi ka pa pala nabaptize. Di ba? So, tanong yan. So, kung hindi mo gagawin yan, palagi ko, may malaking question mark yan sa buhay Kristiyano mo. Tagal-tagal mo ng Kristiyano eh. Hindi ka naman himamatayin, kaya nung napako sa cross, di ba? Hindi naman kababayo para mo pabinyag o bautismo. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din, samahin kita sa paraiso. O, di ba? So, kung kaligtasan ang pag-uusapan, kailangan ng pagtanggap sa Panginoon, hindi bautismo. At, wala po tayong baptismal regeneration teaching. Ano ibig sabihin nun? Wala po tayong toro na ang bautismo ay nakapagliligtas. Kaya, yung sabi ng iba, na dapat ikaw ay magpamiyembro sa aming samahan para ikaw ay maligtas. Mali! Wala po sinasabi ang Bible na gano'n na pagka ang tao na baptize ay doon siya magkaroon ng kaligtasan. Wala! Sa halip, ang bautismo ay dapat gawin kasi yan ang ebidensya na ang tao ay nagbago na at nagsisi na. Yan po ang tumpak. Right? So, ngayon pong umaga, malawak pong pagtuturo ito. So, bakit natin pag-aralan? Kung diba mga Kristiyano tayo, yun sabi ko, may nagtatanong sa atin. Ang tanong, agad ako ay nabinyagan na. Dapat ba akong binyagan ulit? Ayan ang mga tanong. Ano ang sagot mo ngayon dyan? Di ba? Ngayon, kung yung binyag niya ay buhos at wisik na tinanggap, ay sala yan. Ngunit kung siya ay talagang nagpipumilit na siya ay pabautismo, ba tiyakin mo kung talagang totoong siya nagsisisi. Baka mamaya, okay, bago ako magtapos meron akong ilustrasyon. Ito ang aking sasabihin ay totoong nangyari.
Hindi ito ilustrasyon na kwento. This is a personal experience ko. Nag-iedad ako noon ng mga 13 hanggang 14 anyos, mag-15, ganyan. Way back 1972, 73, mga ganyan. Kasalukuyan ng panahon yun, ako ay member ng Young People under Assemblies of God Church. Sa banner ng Assemblies of God. Eto, may mga senior na mga young people. Ibig sabihin mga senior, mga 20 plus na mga young people, mga nagliligawan na, ang dami kasi namin young people, ang dami eh. Kulang kami 50, mga kabataan. Kaya di maiwasan, may magliligawan dyan, may mga binata dyan na hindi naman talaga taga-church, pero dahil may mga dalaga, mga ganda, kaya yan, napunta silang church. Nagkataon na itong ang isa namin na kabataan ay officer ng church sa young people at yung leader po man din. Ngayon, masugid na tagal manliligaw. Itong outsider, anong sabi nitong dalagang Christian, ng kabataan? Sabi niya, maliban siguro ikay pabautismo. Baka ikay magbabautismo, baka pag-isipan ko, baka ikay sasagutin ko. Wow, yan lang pala eh. Kinausap yung pastor nung lalaki. Sir, pabautismo ako sa linggo. Sabi, nagulat yung pastor. Doon ako eh. Sabi, sige. Kung pabautismo, hindi gawin natin. Kami, mga kabata, ang dami namin, buong church. Pagkalabas ng simbahan, punta kami sa laking ilog ng Bungabong, ng Oriental Mindoro. Punta kami ron, Di tuntua kami. Nagbabautismo, 3 sila. Yung dalawa, nakasama, totoo. Yung bautismo na. Itong isa, hindi namin alam. Pagkatapos bautismo, mga ilang linggo, sabi nung nabautismo ng lalaki, Junior, ang palayaw sa kanya. Brother John, sabi nung isa, ikaw member na ng church ng kabataan. Kasi, official ka na ng bautismohan eh. Ngayon, pumunta roon sa dalaga, doon sa song leader. Kapatid, ako ngayon, alam mo na, di ba, pangako mo, pagka ako ay pabautismo, sasagutin mo. Kumusta naman? Pero ba kung pag-asa sa'yo? Hindi ngayon makatanggi yung dalaga kasi sinabi niya eh. Sige. Madalit sabi, magkasintahan sila ngayon. Wala pang 2 buwan. In-schedule na yung kasal. Para hindi na tayo maligaw at para hindi na magantiyak na tayo pumirmis na sa ating kalalagayan bilang gusto mo ba tinatanggap mo ba na tayong dalawa ay magpakasal? Siyempre, itong young people, wala naman sa agam-agam kasi member na nga ng church eh. Nagpabautismo na nga eh. Schedule. Kasalan. Tuwa-tuwa naman kami. Buong lesson, kasalan sa church. Nangyari, kasal. Isa na silang mag-asawa. Saba sila. Ganon. Ito na. Mga 1 buwan, magkasama pa sa church. Sumunod na buwan, dumalang na ang dalawa nitong lalaki. Katuwiran niya, kasi magtrabaho ko, ikaw na muna mag-church. Sige. Sumunod na buwan, eto na, huwag ka na muna sumimba, sabi doon sa babae. Bakit? Akong leader doon eh. Ako, alam mo naman. Kailangan ko, tulong mo, may trabaho ako eh. Bakit? Kailangan pa ba yung, naintindihan na ng Diyos yan. Tulungan mo ako. Ikaw ang taga-luto at yung mga kasama ko sa Mag-Araro, sa bukid, palayan, laki ng maisan, 5 hektarya. Mano-manong araro. Wala sila taga-luto. Absent ka muna. Alam naman ni pastor yan na tayo ay may nagbubukid. Huwag ka na mo sumimba. Alam mo kapatid, dumalang ang pagsimba ng babae hanggang sa araw nag-away na sila. Kasi ayaw na ito lalaki sa dumalo ng church, katuwiran, may mag-asawa sila. Unahin pa raw ba yung simbahan na yan, samantalang sila kabuhayan ang naintindi? Di nag-away. Nadamay ngayon yung mga magulang. Kumantong yung tagaan. Tagaan ngayon. Ngayon, ibig sabihin, yung parte ng lalaki,
ay nakihalo na. Etong babae, hindi rin papayag na yung kanilang anak ay madihado ka doon. Ay, di yun. Silalim ng kapihan, arnisan sila doon, totoong tagaan talaga. Wala naman namatay kasi marunong eh. Pero may mga sugat nga lang. Kaya anong punto ko rito? Personal experience ko ito, kapatid. Nabautismo yung lalaki. Kaya pala sa nagbautismo, sa maliit sabi, kasi ang balak lang talaga niya ay mapangasawa yung kabataan. Noong sila naging mag-asawa na, eto na, lumutang ng totoong kung sino yun. Si Junior, lumutang yan, totoong Junior. Galit na ngayon sa pastor kasi inadlangan daw yung kanyang misis na tumulong sa kanya ay sila yung mag-asawa na. Hindi na niya pinansin yung satang Kristiyano kasi totoong hindi naman talaga Kristiyano siya. Kailan siya nagpabinyag, nagpabautismo, ika nga, dahil sa gusto niya mapangasawa yung babae. Ngayon, hindi ko alam kung nahuli yung punto ko. Hindi lahat na nagpabautismo ay totoong Kristiyano. May sample ba niyan? Basahin yung Acts chapter 8. Huwag ngayon, pero sa bahay niyo. Makikita niyo, may tao riyan pangalan Simon Magos. Mag-aanting. Isang sorcerer. Sumasama sa church. Nagpabautismo rin niya. Members ng church. Kumbaga. Pero nung masaksihan niya yung power ng Banal Espiritu, bawat patungan ni Pedro ng kamay, ay napupuspos yung tao, abay nagtaka ito si Simon kasi yung power niya hindi ganun. Kasi ang kanyang salamangka, nagbibigay siya ng sakit. Para si kumita, yung mga binigyan niya ng sakit, sa kanya rin nagpapagamot. Kaya yun ang kanyang source of income. Eh kayo, numakita niya si Pedro na, pagpatong kami na ganun eh, bumababa yung kapangyarihan ng Banal Espiritu. Inalok kayo ni Simon si Pedro. Sabi, kapatid na Pedro, baka pwede bilhin ko yung kapangyarihan yan. Magkano ba yan? Gusto ko magkaroon ng kanyang kapangyarihan. Wow! Has, nagalit kayo si Pedro. Sabi ni Pedro, anak ka ng Satanas. Magsisi ka. Pag hindi ka nagsisi, baka pati pera mo, kasama mo, pabulit ka sa impyerno. Bautismo yun sa tubig. Hindi lahat na nabaptize tubig ay Kristiyano. Mayroon dyan dahilan kung bakit gaya ni Simon, ang nga niya pera. Gaya nung kwento ko sa inyo, ang nga niya asawa. Kung gusto niyo yung babae, mapangasawa, ano na nangyayari doon? Hiwalayan yun. Hiwalayan. Paano siya maghiwalayan? Tagaan na eh. Ha? Naglalagatikan yung mga itakbo sa ilalim ng kapihan eh. Ay parehong mga estokador. Yung party ng tatay ng lalaki, party ng tatay ng babae ay mahusay sa arnis. Ano na? Talaga naman lagatikan ng mga itakbo sa pati yung mga anak-anak, marunong din. Akala mo ba yung sa pelikula ng Chinese? Ganon. Kasi talagang totoo nangyari. Kaya kapatid, hindi lahat ng nagpabautismo ay genuine ang kaligtasan. Bakit natin tinuturo ito? Para ituro sa mga tao na ang bautismo ay kailangan ganapin kung sila ay talagang totoong nagsisisi. At ang pagsisisi yan ay makita sa buhay nila na genuine yung kanilang pagsisisi ng tanggapin ng Panginoon. Okay mga kapatid, hanggang dyan lang muna. And God bless po. At kung sino man ay kinig sa araw to at hindi ka pa na-baptize, ngayon pa lang, magnilay-nilay ka, makiusap ka sa Panginoon, sa pananalangin. Ihanda mo sarili mo at mag-decide ka, magpabautismo. Dahil pagka hindi mo nagawa yan, huwag mong ikatuwiran yung magnanakaw sa cross. Na bakit sa'y sinama ng Panginoon sa paraiso. Sabi, ngayon din, kasama niya sa paraiso, hindi naman na-baptize yun, nakapako doon sa cross. Ay, hangad niya kaligtasan eh. Ay, ikaw tagal mo na, pabalik-balik sa kapilya, hanggang ngayon, hindi mo pa nagagawa. Hindi mo natutupad ang batas ng katuwiran. Gawin mo, sapagkat ginawa ng mga Kristo yan. Kaya lahat tayo magstayo, tayo naman na. Glory to God, hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa inyo sa araw na to. Salamat po sa mga salita na po narinig.
At salamat po sa iyong mga katuruan. Dahil kung sa ganang amin, bilang mga tao ay may mga sarili kami katuwiran. Kaya lumalabas na ang tao, sinabi niyo, maruming basahan sa inyo ang lahat na aming mga katuwiran. Maliban na lamang kung ang nakasakap sa amin ay ang katuwiran ng aming Panginoon Kristo. At ang sabi niyo, Panginoon, kay Juan Bautista, gawin mo ito, Juan, bautismuhan mo ako para matupad ang buong katuwiran. Panginoon, salamat po sapagkat kami ng mga mananampalataya at tumanggap na ng ordinansang ito ng bautismo ay sinangkap niyo po sa amin ay yung banal na katuwiran. Tulungan niyo po kami mamuhay ng gayon sa matuwid na pamumuhay. Yung mga nakikinig, Panginoon, sa live streaming na to at nagdododa sa kalang paglilingkod, mag-decide sila, kausapin ng banal na Espiritu upang sila ay magpasya na sumunod sa iyong kalooban upang matupad ang katuwiran ng kaharian ng langit. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Sa iyo po lahat ng karangalan, kaluhatian, pagpakalalman. Sa pangalan niyo po ang Panginoon Kristo. Amen and amen.